Mas maiging huwag ka nang lumingon pabalik. Saan tayo pupunta kayo? Bahala ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo papapayaan. Wala pare, alam mo dapat nandito ka pare, kumpleto lahat ng barkada dito. Pare, next time na lang. Pagod ako eh. Sinama ko kasi si Daddy mag-golf kanina. Eh, yun. Halos nga makatulugan ko na si Cathy kanina. Hindi na kami nakapag-usap. Oo nga pala. Kamusta na nga pala ni Catherine? Eto, ayos naman. Para sa wakas, tanggap na ni Mami tungkol sa amin ni Catherine. So wala nang problema. Alam mo, buti naman kung ganun ha. Alam mo talagang maswerte ka talaga kay Catherine. Oo. Nainggit ka na naman. Hindi pare talaga, alam mo. Ang saya-saya ko. Kasi wala nang problema eh. Akala ko nga, mawawala na si Catherine sa akin. Nung nakipag-break siya sa akin noon. Pare, those days were hell pare talaga. Kaya ngayon, nagkabalikan na kami. Hindi na ako makakapayag na mawala pa siya sa akin. Dahil na mahal ko siya. Okay. Miding, makiabot na nga ito. Ay, akin na. Kung pasensya ka na, ha? Kasi 3 pamilya kami nakatira dito, tapos hindi pa amin tong bahay na to. Nakikitira lang kami sa hipag ko. Ako nga ang dapat tumingin ng dispensa sa'yo, Helen eh. Kaya lang, talagang hindi ko na alam kung kanino pa ako lalapit eh. Huwag mong intindihin yun. Pumayag naman ang hipag ko na dumito muna kayo ngayong gabi. Pero yung bukas... Kami na ang bahalang humanap ng tutuluyan namin bukas. Ito lang ginawa mong pagtanggap sa amin ngayong gabi. Malaking tulong na ito, Helen. Talaga isa kang tunay na kaibigan. Sige, iwan ko na kayo. Akyat muna ako. Salamat ulit. Salamat ulit, ah. Sige. Sige, Piggy. Dali sa mauna na ako. Bye, Jeps! Kapatid-tapatin mo nga ako. Tungkol saan? Wala namang pag-asang maging kayo ni Jepoy. Wala. Mahal na mahal ka ni Jepoy eh. Mahal mo rin naman siya. Bakit di nyo nilang hayaan ang sarili nyong maging masaya at magmahalan? Para ano? Ano bang mapapala ako, Finky, pag sinunod ko yung puso ko? May aahon ba ako at si Mamo ng pagmamahal ang sinasabi mo? Pag kumalan ba yung sigmura ko, Finky, mapapakain ako ng pag-ibig ni Jepoy? Tingin mo ba magiging masaya ako sa piling ni Jepoy kayong alam kong wala nang gamot si Mamo? Sagutin mo nga ako, Finky. Sabihin mo na mukha kang pera. Sorry, ha? Eh, pero yun lang yung alam ko na sagot sa lahat ng mga problema ko sa pesting mundong to. Kung kinakailangan, hindi ko ibigay yung hinihiling ng puso ko, okay lang yun. Makaalis na ako sa ganito klaseng kababang uri ng pamumuhay. Biyak ka na naman. Malawag ko na eh. Ayoko lang ho kasi nakikita kayo nahihirapan. Okay lang ako. Huwag mo ako intindihin. Mas mahirapan ako kung makikita kong malungkot ka, tumiiyak. Pasensya na kayo na yun. Hindi mo lang mo talaga mapigil yung nararamdaman ko. Naiintindihan ko naman eh. Alam ko kung anong hirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Anak, ito lang pasasabi ko. Walang sugat ay hindi naghihilang sa tamang panahon. Darating din ang araw na hindi ka naluluha. Malalagpasan mo lang
Catherine? Aling Miding? Si Charles po to. Catherine? Cathy? Cathy? Manang, sina Catherine? Sir, wala po sila. Kagabi pa po sila umalis. Meron akong naipon. Siguro naman sapat na yon para makahanap tayo ng matitiran. Madali naman siguro ako makakakita ng trabaho kahit tumanggap ako ng labada. Tutulong na lang ako sa inyo, Nay. Salamat, anak. Pasensya ka na. Kung ito lang buhay na nakayanan ko ibigay sa'yo. Siguro, kung naging anak mayaman ka, hindi ka magdaranas ng ganito. Nay naman. Hindi naman ako nagre-reklamo, Tsaka kahit minsan, hindi ko inisip o hiniling na magkaroon ng ibang magulang. Para sa akin, sapat na ang lubos-lubusang pagmamahal at pag-uunawang ibinibigay niyo sa akin. At hindi ko yun mapapantayan ng kahit na anong material na bagay. Nay, magkakain ganyan. Tuloy-tuloy ako. Iiyak yan sa inyo Napakapalad ko talaga. At pinagkalap ka sa akin ng Diyos. Swerte. Swerte na ako dahil kayong naging nanay ko. Ma, Dad. Wala na sila Catherine at Aling Miding. Umalis na sila. Nabalitaan ko nga, sabi ng katulong. Wala na sila? Abay, kailan pa? Sabi ng katulong, umalis daw sila kagabi. Nagpaalam ba sila sa'yo? Hindi. Actually, nagulat nga ako na bigla na lang silang nawala Pero bakit sila aalis ng basta-basta na lang? I told you, I don't know. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Are you sure hindi niyo alam? I find it hard to believe. Hindi kaya kayong dahilan kung bakit sila umalis. Yes, Kuya. Na-report ka na sa mga pulis. Opo. Sabi nga nila, matagal na daw umiiral yung mga ganyan sindikato dito Oo nga, kawawa nga yung bata Pero don't worry, Kuya. Napacheck ko na sila sa doktor. Opo, kay Dr. Ramirez. Oo, kinakamusta ka nga niya okay, Kuya. Don't worry, mag-iingat ako. Ikaw din, Okay, bye, Kuya. I love you. Gising ka na pala. Nasaan po ako? Nandito ka sa bahay namin. Kagabi kasi, namamalimos ka sa akin. Tapos bigla ka na lang nahimatay. Hindi ko naman alam kung saan ka nakatira. Kaya, inuwi kita dito. Alam mo, sabi ng doktor, kaya ka daw nahimatay. Kasi sa sobrang pagod at saka gutom. Ano ang pangalan mo? May po. Ako naman si Ate Jessica. What did you say? Hindi ka ba naniniwala sa sinabi ko na parang pinagdududahan mo pa ako na meron akong kinalaman sa pag-alis nila? Di ba yun naman ang gusto niyo mangyari? Charles, okay aaminin ko. Noon, gusto ko silang umalis dito. Lalong-lalo na ang Catherine na yan. But that was before. Bago ko natanggap ang pag-iibigan ninyo. Anak, di ba nakita mo naman ang pagbabago ko? Nakita mo naman kung paano ko tinanggap si Catherine dito bilang kapamilya. Hindi ko alam kung anong dahilan ng bakit sila umalis. But one thing is for sure, Ma.
Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita sila Catherine. Charles! Charles! Try mo yung green. Ikaw kaya lagay mo green kasi bagay sa utak mo green din. Actually. Alam, feeling ko dapat ata red, di ba? Para bloody red ang nails ko. Try ko lang, gusto mo. Red na lang. Pinky, yung coke mo. Siya lang Ay, ano nga, red nga ilalagay ko. Puti bagay sa'yo, hindi pula. Kainis ha? Makialam ba sa kulay ng cutex sa gusto kong ilagay? Ano siya, boyfriend ko? Nakikare lang yung tao. Anong kulay gusto mo? Gusto mo red? Hindi, yung puting na lang. Hoy, bago ka magsalita, gusto ko ng white ha? Puti, okay? Nakikita mo ba ako nagre-react? Ha? Hindi ako nagre-react. Pare, tama na. Nakakarami ka na ng inom. Pare, hayaan mo muna ako. Kahit sandali lang, makalimutan ko si Catherine. Hindi ko akalain. Pare, kagabi lang, magkasama kaming dalawa. Nagkukwento mo kami. Tungkol sa mga pangarap naming dalawa. Yung pala pagkatapos nun, aalis at iiwanan niya ako. Huwag ka na masyado malungkot, pare. Andito naman ako eh. Tsaka mali mo, tumawag na siya mamaya sa'yo. O kaya pare, umuwi na sila. Diba? Eh, tama na. Hala nga, pare. Pero malabo na mangyari yun eh. Anong plano mo ngayon? Bukod sa magpakalasing. Ha? Ewan ko, pare. Ang alam ko lang, hindi ko kayang mawali sa akin si Catherine. Pinamamahal ko siya, pare. Pinapangako ko. Gagawin ko lahat. Gagawin ko lahat para makita. Magkasama kami muli. Aling Helen, maraming salamat po sa lahat ng naitulong ninyo sa amin ng nanay. Wala yun. Kung naging malaki-laki nga lang sana yung bahay namin, inaya ko na kayo sa amin na tumira eh. Kaso mo. Pera. Sobra-sobra na nga yung pagtulong na ginawa mo sa aming mag-ina eh. Hindi ko nga alam kung paano kita gagantihan sa lahat ng kabutihan mo. Iding, matagal na tayong magkaibigan. Kaya hindi na ibaturin ko sa'yo. Ikaw naman, huwag mong pag-iintindihin yung mga ginagawa ko para sa'yo. Catherine, mabuti pa mag-abang ka na ng taxi sa labas, ha? Susunod ako sa'yo. Salamat huli, Aling Helen. Sige po. Ano na ako na Iding, Helen, sa oras na makakita kami ng matitira namin, papaalam ko agad sa'yo, ha? Kaya lang sana makahanap ako agad ng trabaho. Kasi natatakot akong kapusing kami mag-ina sa pera. hindi kaya buhay pa si Lilian? Hindi kaya hinahanap niya pa ang anak niya? Malaking sunog ang nangyari sa compound natin, Helen. Hindi ako sigurado kung isa si Lilian sa mga namatay. Alam ko lang, natagpuan ko si Catherine na tulala at nag-iisa lang. Naisip ko noon, wala na siya mga magulang na mag-aalaga sa kanya. Wala na rin naman akong anak. Tama lang siguro na ang piling ko siyang anak ko na.
Hindi ka ba nakakasigurong wala na siyang magulang na naghahanap sa kanya? Siya nga pala. Ano ulit ang pangalan mo? Sandra po. Sandra. Sa susunod, pag humingi ako ng kape, gusto ko yung mainit ng tubig, ha? Kasi malamig na ito, eh. Opo, gusto niyo po bang palitan ko yung kape niyo? Sige, please, Sige ha? po. Bago ba yung katulong nyo? Oo, kararating lang kanina. Bigla kasing umalis si Miding at si Catherine, eh. Kaya tumawag agad si Beatrice sa agency para kumuha ng replacement. I hope you don't mind me asking. Bakit ba talaga umalis si Catherine? Dahil ba doon sa nangyari sa party? Hindi naman. Actually, naayos din kaagad yung problema yun nung gabing yun, eh. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit biglang umalis si Miding. Nang hindi man lamang nagpapaalam. Well, I hope they're okay. Magang talaga ang loob ko dun sa batang yun. She reminds me of someone hindi ko lang malaman kung sino. Probably my lost daughter. Pinauupahan yun nandun sa kabilang kanto. 1,500 yun, buwan-buwan. Ngayon, kung kukunin nyo, sagot nyo ilaw tsaka tubig. 1 month deposit tsaka 1 month advance. Meron po ba kayong mga kagamitan na pwedeng ipahiram sa amin? Kahit na hulumang kutsyon o sofa, wala ho kasi kami ni isang kagamitan eh. Meron ako dun lumang folding bed, kaya lang medyo sira na eh. Tsaka meron din ako mga upuan at tsaka isang lamesa, yun lang. Manang, okay na yun sa amin. Kukunin nyo na ngayon? Titignan muna ho namin, pero kung ayos naman, kukunin na ho namin. Sige, sandali, kukunin ko lang yung susi Sige, para makita nyo. Salamat po. Okay na siguro dito. Medyo mahal nga lang. Kailangan pala makakita ako kagad ng trabaho dahil dito pa lang sa tutuluyan natin, mauubos na itong naipon ko eh. Kaya mag-alala. Maghahanap din ho ako ng trabaho. Sana meron tayong kakilala rito para naman hindi tayo mahirapan tumira sa lugar na to. Makakaraos din tayo. Sana nga. Teka, bibili lang ako dito ng Bante, ako lang tinapay. itong mga gamit na yun. Oo. Isang ensaymada. Ay naku, Pinky, alam mo, sawang-sawa na talaga ako sa lugar na to. Simulan dumating ako dito, ito nang naabutan ko eh. Mabaho, magulo, kahit saan ka tumingin, may bakas ng kahirapan. Walang nagbabago, wala rin umaasenso. Kaya alam mo, wala talaga akong mapapala dito. Paano kung magkatotoo yan, ha? Magkakalayo tayo, matitiis mo magkalayo tayo. Try mo lang kaya sumama. Pwede magsama si Jeffoy? Pinky, tigilan ako ha. Alam mo, hindi kami bagay ng lalaki yun. Yung dati, naku, pag makahanap yun ng iba, iyak-iyak ka dyan. Talaga to. Malista na lang, ha? Halika, dito tayo. Alam mo ba, kagabi, Oh. akala lang iba magkakambal tayo. Oh my gosh! Oo. Kuya! Kung maniwala na dito at ihakap na kita. Ako rin, kuya. Akala ko hindi na tayo magkikita muli. Ano ba nangyari sa'yo? Pinenda ako ni tatay ng mga sindikato. Ginawa kong kulungin ang mga sindikato eh. Mabuti na lang may nakapulot sa akin. Sino? At si Ate Jessica. Ikaw? Ikaw nakapulot sa kapatid ko? Ako nga pala si Jessica. Ako na si Jeffoy. Nice meeting you, Jeffoy.